ay ang balita na sang-ayon kay Ombudsman Boyeng Remulla ay nag-issue na raw ng warrant of arrest ang ICC. Siyempre, ang nasa isipan ng marami, kung nakuha nilang kinidnap si Tatay Digong papunta rito, kikidnapin ba nila uli si Senator Bato papunta rito, no, sa Hague? Well, bago tayo pumunta ron, merong issue. Dapat ba natin paniwalaan si Ombudsman Remulla na meron ng warrant of arrest, gayong wala pa namang balitang ganyan sa webpage ng ICC, at sabi nga ng tagapagsalita ng ICC, ang tanging official source of information ay ang webpage ng ICC. At sinabi rin ng kapatid ni Ombudsman Remulla na si Secretary Remulla ng DILG na wala rin silang notice, no, na nasa red notice list na ng Interpol si Senator Bato. Well, unang-una po, sa tingin ko po, kinakailangan paniwalaan ang sinabi ni Secretary Remulla. Bakit? Well, naranasan na po natin yan sa kaso ni Tatay Digong. Isa sa pinagsisisihan ko, habang ako po ay wala na sa Pilipinas, tinanong po ako ni Executive Secretary Medialdea noong mga panahon na sila ay nasa Hong Kong. Hari, sa tingin mo ba, meron na bang warrant of arrest ang ICC labang kay Tatay Digong? Ang sinagot ko, well, check ko muna ES. So pinuntahan ko webpage ng ICC, walang balita. Tinignan ko ang Interpol, walang red notice alert kay Tatay Digong kasi nasa computer naman po yan. Tinawagan ko pa ang mga estudyante ko na nasa DFA para ipatanong kung merong notice na nakuha ang embahada sa Netherlands sa warrant of arrest na in-issue o kung merong ang na-issue warrant of arrest kay Tatay Digong. Ang sagot, wala. So matapos ko ma-check sa webpage ng ICC, sa webpage ng Interpol, at doon sa mga taga-Philippine Embassy na wala pang warrant of arrest sa kanilang pagkakaalam, ang sabi ko kay ES, sa tingin ko wala pa kasi ito yung mga tinawagan ko, chinek ko, at wala namang kahit sino sa mga tinawagan ko para magsinungaling sa akin. Pero anong katotohanan? Meron na pala talagang warrant of arrest. At ang patakaran ng ICC, bagamat ang ICC webpage ang tanging source of information na opisyal sa mga pangyayari sa ICC, pag nagkaroon ng issuance of warrant of arrest, initially, sinisikreto yan. Ito nga ay para hindi makatakas ang isang akusado at mahuli kaagad. At kaya ako po pinagsisisihan na sinabi ko na parang wala pang warrant of arrest, yun nga po. Dahil nagkaroon ng conclusion dun sa pagpupulong sa Hong Kong na wala pang warrant of arrest, si Tatay Digong na galing sa ICC, baka lokal na warrant of arrest pa lang, po pwedeng harapin ni Tatay Digong yan sa Pilipinas. Pero kung siguro ang sinabi ko is yung patakaran ng ICC na talagang sinisikreto muna ang issuance of warrant of arrest para mahuli yung akusado, baka mamaya napigilan na pag-uwi ni Tatay Digong, no? Dahil alam natin na kapag talagang may warrant of arrest, talaga namang ang mga Marcos administration ay makipagtulungan para isurrender siya. At in fairness to Secretary Remulla, Ombudsman Remulla, kung si Marcos Jr. ay bale-balentong na nagsasabing hindi makipagtulungan sa ICC pero nakipagtulungan, itong si Secretary Remulla, consistent, makikipagtulungan. Kasi kapag sinabi ng Interpol daw ay kinakailangan magtulungan, makikipagtulungan. Pero ang katotohanan nga, wala pang red notice alert kay Tatay Digong ang Interpol at ang nangyari lamang ay nagkaroon ng request ang Pilipinas mismo sa buong daigdig na ng tulong para nga mahuli si Tatay Digong na noong mga panahon na yon ay nasa Hong Kong. So sa tingin ko po, dapat paniwalaan na may warrant of arrest na si Senator Bato. Pangalawang tanong, makikidnap pa muli nila si Senator Bato gaya ng nakidnap nila si Tatay Digong. Bakit uli kidnapping ang tawag natin dyan? Kasi meron pong proseso na nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute na kinakailangan bago mapadala sa dahig, idaan muna sa lokal na hukuman para sa dalawang bagay. Unang-una, para magarantiya ang karapatang pantao ng nasasakdal bago ipadala sa dahig. Pangalawa, para masiguro nga na dapat siyang i-extradite sa ICC dahil ang ICC ay merong jurisdiction. Dahil hindi po nagawa yan, ang sinasabi natin, kidnapping.
kasi hindi nasunod mismo yung sinasabi o nakasaad sa Rome Statute. At bukod pa dyan, nung panahon na siya'y inaresto dyan sa Villamor, na hindi siya pinakitaan ng warrant of arrest. Now, ang tanong, pwede bang maulit muli yan? Well, ang sagot, pwede. Kasi nakita natin na sa larangan ng politika, habang nandiyan ang Marcos Jr., kahit tama o mali, gagawin at gagawin nila. At tignan mo naman ang nangyari kay Tatay Digong. Bagamat ako, sa tingin ko, nung mga panahon na yun na imposibleng maisakay si Tatay Digong sa eroplano papunta ng ICC kasi nga ihaharap muna siya sa lokal na hukuman. At kung babasahin niyo yung aking mga posts at saka mga spokes hours ko ng mga panahon na yon, talagang kampante ako na maski totoo yung paghuhuli ng warrant of arrest ng ICC, kinakailangan iharap muna siya sa RTC. Hindi ko akalaing napakakapal at napaka-brazen ang pagbaliwala ng batas ng Marcos administration. So ang sagot po, pwede. Pero kasing dali ba nilang makidnap si Bato de la Rosa ngayon gaya ng ginawa nila kay Tatay Digong? Sa tingin ko, hindi na. Kasi nga, nung panahon ni Tatay Digong, una-una, hindi inasahan na meron talagang warrant of arrest ang ICC. Pangalawa, hindi inasahan na maski meron na warrant of arrest, hindi ihaharap sa lokal na hukuman. In other words, hindi inaasahan na kidnapin si Tatay Digong. Binigyan pa rin natin ng benefit of the doubt ang Marcos administration na susunod sila sa Rome Statute at sa Batas Pilipinas. Pero bakit ngayon sinasabi ko mas mahihirapan siya? Well, una-una po, naglabas po ng bagong rules on extradition ang Korte Suprema na naglilinaw na walang warrant of arrest na galing sa isang dayuhang hukuman na po pwedeng ma-execute na hindi dumadaan sa lokal na hukuman. Now, dun sa isa kong broadcast, ang sinasabi ko, itong bagong rules on extradition, bagamat ang tawag ay bago, ito ay inuulit lamang ang probisyon ng isang batas, Presidential Decree number 1169, kung saan nagbibigay ng proseso kung paano nga ipapatupad ang request for extradition ng isang Pilipino pursuant sa request ng isang dayuhang bansa. Nakasaad sa request na yon, nakasaad ngayon sa rules na nakasaad din doon sa batas na binaliwala nga ni Marcos Jr. pagdating sa kaso ni PRRD na tanging Pilipinong hukuman lamang ang pwedeng magbigay bisa sa isang warrant of arrest na in-issue ng isang dayuhang hukuman. At sa proseso, pinalakas pa ng Korte Suprema ang karapatan ng nasasakdal dahil unang-una, entitled siya magkaroon ng bail habang dinidinig ang extradition case. Sa case law po ng natin, yung mga extradition gaya kay Mark Jimenez, hindi po binibigyan niya ng kadayaan na mag-bail. Pangalawa, hindi po pwede ma-extradite hanggang hindi pinalang desisyon ng hukuman. Ibig sabihin, hindi lang RTC. Kinakailangan maging pinalang desisyon, ibig sabihin matapos ang apila sa Court of Appeals at sa Supreme Court. Yung proseso po ng extradition bago itong bagong rules, pag nag-rule na ang RTC, dire-diretso ka na sa airport. Hindi na kinakailangan daling pa o dinggin pa ang bagay nito for appeal sa CA at saka sa Supreme Court. So, hindi po ibig sabihin na palibasa may batas na nagsasabi kung anong proseso na nabaliwala yung bagong rules. Kasi, number one, ito ay malinaw na pagpapaalala sa lahat, sa mga abogado, sa mga hukom, sa ehekutibo, sa kongreso, na hindi po pwedeng bigyan ng bisa ang warrant of arrest ng isang dayuhang hukuman na hindi pinatutupad ng isang korting Pilipino. Alam nyo, one of the functions of the court is also to educate. So sa tingin ko, kaya siya nag-issue ng ganitong rules, maski meron namang batas, which says substantially the same thing, is dahil nga, this is pursuant sa function ng Korte Suprema to educate the public, the bar, officials of the Republic of the Philippines. At syempre nga, yung gaya na sinabi ko, pinalakas pa at binigyan pa ng karapatan ang mga nais ma-extradite dahil nga binigyan siya ng unang-una guarantee na talagang hindi po pwedeng ma-extradite kung walang order sa lokal na hukuman. Dapat may bail, pwedeng mag-bail habang dinidinig ang kaso at saka kinakailangan matapos muna maging pinalang desisyon, ibig sabihin, tapos na ang apila hanggang Korte Suprema. So mas mahirap ngayon kung gagalaw ang administrasyon
para kidnapin si Senator De La Rosa at ipadala sa dahig. Kasi nga po, ginawa na itong new rules para ma-educate ang gobyerno kung anong tamang proseso kung susunod sila sa mandamiento de aresto na inisyu na isang dayuhang hukuman. Tanong, applicable ba itong bagong rules na ito sa ICC? Hindi naman estadong ICC. Sagot, opo. Bakit? Kasi sa ngayon po, wala naman pong ibang hukuman na tayo pumapayag na sila ang maglitis ng kaso bukod sa ating lokal na mga hukuman. Tanging ICC lang po tayong pumayag. Ang tawag po dyan, the principle of auto-limitation. Na kapag tayo pumayag na isurrender ang soberenya, kasalanan natin yan kung dayuhan ang maghuhusga. Pero natapos na po yung panahon na yon. Natapos na po yung pagpayag natin na litisin ng ICC mga kaso na nangyayari sa Pilipinas noong isang taon matapos nating i-deposito ang instrument of ratification natin. Kaya nga po sinasabi ko na mali yung desisyon ng pre-trial chamber na sinasabi na may jurisdiction na ang hukuman dahil nga daw sakop doon sa isang taon yung tinatawag na preliminary examination na internal na procedure na hindi naman na-involve ang hukuman at yan ay doon lang sa opisina ng prosecution. Ang kauna-unang pagkakataon na na-involve ang hukuman ay kapag humingi ng abiso para magtuloy sa preliminary examination ang prosecution. O, paano yung issue na hindi naman siya estado? Well, sa tingin ko po, hindi na binanggit ng Korte Suprema ang ICC kasi hindi na nga tayo miyembro. So parang hindi na siya magmamatter. Pero it is still applicable by way of analogy now kasi ang mensahe ng hukuman, walang mandamiento de aresto na mapapatupad kung hindi ito nanggaling sa lokal na hukuman. Dahil kapag tayo, ang pulis Pilipino, ay nagpatupad ng mandamiento de aresto na inisyu na isang dayuhang hukuman, wala pong legal na basihan yan. Yan ay paglabag sa ating jurisdiksyon bilang isang malayang bansa, paglabag po sa jurisdiksyon ng Pilipinas. So sa tingin ko po, it does not matter na ito ay rules for extradition kasi kung titignan mo rin yung Article 59 ng Rome Statute, yung remedy ng akusado na humarap sa lokal na hukuman ay para sa purpose ng extradition. So yung provision mismo ng ICC na nagsasabi na dapat dalhin muna yan sa isang lokal na hukuman ay dahil dapat masunod ang proseso ng extradition sa bansa kung saan manggagaling ang akusado. Ibig sabihin, dapat sundin yung proseso ng extradition sa Pilipinas. At ano yung batas na yon? PD 1169 at yung new rules on extradition. So pinababayaan na ng Rome Statute mismo ng ICC na ang proseso pag-extradite ay sang-ayon sa lokal na batas at proseso ng Pilipinas. So unless gagamitan na naman nila ng dahas si Senator Bato de la Rosa at isasakay nilang sapilitan sa isang pribadong eroplano na naman, mahihirapan na po sila. Pangalawa, meron pa mga petisyon na nakabinbin noong sa Korte Suprema para mapigil nga ang pagpapadala kay Tatay Digong sa dahig. Bagaman siya po'y nadala na, hindi po ibig sabihin na palibasa mutin academic na dahil nandito tayo sa Hague, ay hindi na po magdidesisyon ng Korte Suprema. Isang exception po kung saan nagdidesisyon ng Korte Suprema sa isang kaso na mutin academic na, ay kung ito po ay of transcendental importance. At sa tingin ko yung issue na kung kailan po pwede pang magkaroon ng jurisdiction ng ICC sa kabila ng tayo nagbitiw na sa pagiging miyembro ay isang issue involving transcendental importance kasi nga po the ICC's jurisdiction is an exception to the general rule na tanging batas Pilipinas lamang ang ipatutupad at po pwede lang ipatupad ang batas Pilipinas ng mga lokal na hukuman. So sa tingin ko po magdidesisyon ng Korte Suprema at abogado po ako ni Kong Pulong doon so hindi ako po pwede magsabi kung paano magdidesisyon ng Korte Suprema. But at the back of my mind, meron akong suspetsa. Sabihin na lang natin na itong mga pangyayari na nagkaroon ng warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa, ito po isang dahilan para po madesisyonan sa lalong mabilis na panahon yung tatlong petisyon na nakabinbin ngayon sa Korte Suprema.
petisyon ni Tatay Digong at ni Senator Bato de la Rosa, petisyon ni Kong Pulong na akong abogado, petisyon ni Kitty Duterte. So, malinaw po yan. Hindi ko sinasabi kung paano magdedesisyon ng Korte Suprema, pero sa tingin ko, ang desisyon ng Korte Suprema, kung dati ayaw na nilang maglabas kasi mutin academic naman, ngayon baka magkaroon ng desisyon at ang desisyon nila, tingin ko, sang-ayon doon sa new rules on extradition. Pero hindi na po ako magpe-predict kung anong desisyon na yan. Sa hukuman na po yan. Kaya nga lang po, hindi naman po pwedeng baliwalain ng hukuman yung sarili niyang rules on extradition. Hindi ko po hinuhulaan, hindi ko po sinesecond guess, hindi ko po inuunahan ng hukuman. Sinasabi ko lang, dahil sila nag-promulgate ng new rules on extradition, hindi po nila siguro babaliwalain yun. Suma total, 3 isyong pinag-usapan natin. Una, dapat ba natin paniwalaan si Ombudsman Remulla na meron ng warrant of arrest? Sagot, oo. Dahil sa karanasan natin, ang warrant of arrest, miski hindi publish sa ICC, miski walang red notice alert sa webpage at Interpol, miski walang notice sa ating embahada sa Netherlands, ini-issue yan secretly para nga mahuli ang akusado. Pangalawa, makikidnap pwede ba makidnap si Senator De La Rosa? Ang sagot, oo. Kasi walang ya ang administrasyon ni Marcos. Binabaliwala ang batas. Kung anong gusto nilang mangyari, gagawin nila yon. At ang mensahe nila, kayong mga kalaban namin, wala kayong takas. Pakukulong namin kayong lahat sa tama o hindi. Pangatlo, kaya ba nilang gawin yon na kasing dali ng ginawa nila kay Tatay Digong, yung kinidnap nila sa Tatay Digong? Hindi. Kasi nagsalita na ang hukuman, ang kataas-taasang hukuman, na hindi pwedeng mabigyan ng bisa ang isang mandamiento de aresto ng hukumang dayuhan na hindi dumadaan sa lokal na hukuman. At pangalawa, may mga nakabinbin na kaso na pagkakataon para sa Korte Suprema para linawin kung tayo ba ay meron pa talagang obligasyon na makipagtulungan sa ICC sa kabila ng ating pagbibitiw. At dahil nga dito sa banta na arestuin si Senator Bato de la Rosa, sa tingin ko, magkakaroon ng desisyon ang Korte Suprema. Ang aking paninindigan, well, paulit-ulit ko naman po sinasabi, wala na pong jurisdiction ang Korte Suprema. Ako po isang ayon doon sa 2 judges ng Appellate Tribunal ng ICC nung sila ay nagkaroon ng dissenting opinion doon sa issue kung dapat pa magtuloy ang preliminary investigation laban kay Tatay Digong. Ang sabi ng 2 dissenting judges, dahil wala naman sa pilitan ang memberships sa ICC at ang jurisdiksyon ay nakasalalay sa pagpayag ng mga bansa na kilalanin ang jurisdiksyon ng hukuman, wala ring pamamaraan para pilitin ang mga bansa na manatiling miyembro ng ICC. At dahil dito, may karapatan ng ICC, may karapatan ng mga bansa na kasapi ng ICC na bumitiw, gaya ng pagbitiw ng Pilipinas at gaya ng pagbitiw din ng bansang Hungary, kailan lamang. Now, dahil nga, voluntary membership, pwede magbitiw, pero meron ding obligasyon na makipagtulungan ang mga bansang bumitiw na. Ang issue, forever ba yung obligasyon na makipagtulungan? Ang sagot ng 2 dissenting judges, hindi. Dahil kapag pinilit po sila makipagtulungan till kingdom come, dinalabag ng soberenya ng mga bansa na nagdesisyon na ayaw nilang sumapi na sa ICC. Bagamat mayroong obligasyon na makipagtulungan, dapat yan gawin sa loob lamang ng 1 taon matapos madeposito ang instrument of ratification. At kapag hindi gumana ang hukuman, kapag hindi ginamit ang jurisdiction ng hukuman sa loob ng 1 taon matapos pagbibitiw, hindi na mapipilitan ang mga bansa na makipagtulungan sa ICC. Kaya ang boto ng 2 dissenting judges sa Appellate Chamber, wala na jurisdiction ng ICC, dapat ma-dismiss ang kaso. Nakabinbin po ang kaparehong issue muli sa ICC. Ang tingin ko po, mas malaking pag-asa natin ngayon dahil malinaw na po na mali ang ginawa ng Pilipinas pagdating kay Tatay Digong. At kung hindi babaguhin ang jurisdiction pagdating sa jurisdiction, magkaka-issue talaga kung kaya bang magbigay ng katarungan ng ICC o kung ito ba talaga ay instrumento lamang na ginagamit ng mga politiko laban sa kanilang mga kalaban sa politika.